Hello Kath Den fans! Bagong teleserye ni Kath ha, nilabas na ang title. And then yung cast mga kasombrers kompleto na rin, sa marami pala sila no. And then si Sir Alden, mamaya na ang pasabog at marami pang iba. So unahin ko ito, spotted rin pala si Ma'am Catherine mga kasombreros. Unahin ko muna itong spotted siya no. Si Ma'am Catherine dito ay na-videohan siya no, na parang kinakausap yata ang part ng kanyang si John Valley ba ito? So naka-blue si Ate Sai. Suot niya ang favorite color ni Sir Alden mga kasombreros no. So parang hindi ko alam kung nasa lobby ba sila ng ng ABS-CBN mga kasombreros. Tapos yung bag na ito, hindi ito yung regalo ni Tisoy mga kasombreros. So parang nakapambahay lang si Ma'am Catherine dito mga kasombreros oh. Tapos naka blue na parang sweater no? Something like that mga kasombreros. Tapos may dala-dalang bag no. Tapos hindi madinig yung kanyang kasi syempre malayo no. Tapos parang pinalo niya yung si John Valley ba ito? Parang si John parang hindi siya mga kasombreros no. Nakakanyang part ng kanyang glam team mga kasombreros. Tapos sa huli no, makita niyo na may nag-video sa kanya ay kumuway siya mga kasombreros no. Of course alam natin si Catherine na sobrang tawag dito mapagmahal sa mga fans mga kasombreros. So sobrang bait niya, phenomenal box office cinema queen mga kasombreros no. And then ito, so okay, so ito na yung yung title pala ng bagong teleserye ni Ma'am Catherine at saka ni James Reid mga kasombreros. Ito purely work lang talaga ito mga kasombreros. They're doing this for their contract or their project mga kasombreros, kasi alam natin na si Sir James Reid ay meron ng girlfriend no, na kapatid nga ni Yasi Pressman na si Isa Pressman. Sabi dito ay ng Catherine Blue Hearts no. Sabi niya dito ay inilabas na ang title, some of the official cast of the upcoming series Someone Someday. So yun ang kanyang title mga kasombreros. So parang umaasa pa rin no ang kanyang title mga kasombreros, starring Catherine Bernal, James Lin, Ma Salvador. So ang mga cast dito ay sina Mr. Well Santiago no, na director din po, Miss Rita Avila, Makoy De Leon, kasama din po no Daniela Straner, Miggy Jimenez, Matt Evans, Kat Galang, Mary Joy Apostol, and Miss Dimples Romana. So 2026 pa pala yung pag-air nito mga kasombreros no, via Dream Escape. So if I'm not mistaken ay kukuha lang sila ng airtime, or kasi sabi sa Netflix lang eh. So pero yun, abangan natin mga kasombreros no. So tamang update lang tayo dito no. Kath din pa rin tayo mga kasombreros. So they're just doing this for merely the project mga kasombreros. So Someone Someday ang kanyang title mga kasombreros. So hindi rin ako manonood dito kasi wala rin akong Netflix account mga kasombreros. So wala rin kaming TV. So tamang update. Tsaka busy ako mga kasombreros, talagang ang araw-araw ni kasombrero ay sobrang busy sa kaka-update lang talaga tayo ng Kath din. Pero yung tipong manonood ka talaga, uupo ka tapos manonood. So yun, siguro hindi natin gagawa yan mga kasombreros no. Kasi may inalagaan pa kaming isang special child at saka lolo na 92 years old. So talaga nagkwento ako dito ng buhay. Sorry po. So yun po no, pero somehow no, aabangan natin ito mga kasombreros. And then ito, so may bagong endorsement no, si attorney mga kasombreros. Nag-shoot siya kahapon. This was via Instagram from Justin Benitez mga kasombreros. So yun, hindi ko alam kung ano naman ang na ito. Pero ang nakalagay dito ay Showbiz, Star Magic, Lulu Romero, Dana. So yung part ng kanyang glam team ito mga kasombreros. So parang nagsushoot sila mga kasombreros no. So aabangan din natin ito kung parang renewal yata ito ng isa sa mga isa sa mga brands niya mga kasombreros no, renewal. Tapos ay yun, gumawa nga sila ng
panibagong shoot mga kasembreros sa kanyang kontrata, sa kanyang brand na ito mga kasembreros. So grabe no, walang nalalagas na mga endorsements mga kasembreros sa Kathden. Pinagpapala talaga ang kanilang buhay mga kasembreros. So sa awa ng Panginoon. And then ito, yung mga yung mga pictures dun sa may picture dito na actually maraming pictures pero yung kinuha ko ay kay Sir Alden lang mga kasembreros no, doon sa birthday nga ni boss nila no, na si Ma'am Joy Marcelo mga kasembreros. So yun, tapos may pa red flowers din si Ate. So hindi ko lang kung sa kanya galing to kasi may flower na siya na pinadala, yung pink mga kasembreros. So yun, baka sa iba galing ito kasi red roses no, kagaya nung kay Ma'am Catherine na binigay niya mga kasembreros dati nung birthday niya attorney mga kasembreros. So mahalagang tao ang binibigyan ni Sir Alden ng mga roses mga kasembreros. And then ito, next item natin, sabi pala dito sa dahil sa birthday ni Ma'am Joy Marcelo, sabi dito sa Sparkle GMA Artist Center ay Sparkle hosts a special birthday celebration for two of its inspiring leaders. GMA Network Senior Vice President at dalawa pala sila, Attorney Annette Gozon Valdez and Sparkle's first Vice President, Miss Joy Marcelo. So meron palang ganun no, may first Vice President at saka Senior Vice President. May mga na posisyon mga kasembreros. Surrounded by GMA and Sparkle officers, their closest friends and Sparkle stars, the evening was filled with laughter, warmth, and memorable moments. Special thanks to marami of course no, as expected ay yung kanyang mga yung kanilang mga artists no sa GMA na hinahawakan ay present mga kasembreros. So ang tangkad pa nito no ni Ma'am Joy Marcelo mga kasembreros. Si Tracy, yung red flower pala, si Ma'am Tracy pala yung nalito ako dun sa mukha niya no, ni Ma'am Tracy at saka ni Ma'am Joy Marcelo mga kasembreros. Pero as expected ay talagang masaya at busog ang lahat mga kasembreros. Kasi alam natin pag birthday no, pwede pa tayong mag-sharon, pwede pa tayong take home mga kasembreros ng mga pagkain. And then ito, so si Sir Alden no, itong kanyang yung kasama niya yung mga babies, ito po ay time pa ng pagbisita nila sa Showtime during promo ng Hello Love Again mga kasembreros. So inalala ng isang admin kagabi. So yung babies, tapos isa sa mga babies dito ay si Argus no, na medyo malaki na ngayon mga kasembreros. Nakita ko lang siya minsan sa mga feeds no, sa social media. And then so yun, may mga pictures din dito na pinost kagabi kasama dun sa bagong teleserye ng Catherine, yung naka-green siya during the Christmas Station ID shoot mga kasembreros ng ABS-CBN na sina Ma'am Cory Vidanes at saka si hindi ko lang kung sino itong isa mga kasembreros no, na boss din nila. So yun po mga kasembreros. And then ito, last item natin ito mga kasembreros So, sobrang ganda ng kasi dito sa kulay pink no. Parang siya, parang Barbie no, kulay pink yung kanyang damit, tapos kulay pink din yung background. Tapos may headband mga kasembreros. Tapos may nakasulat na Barbie sa likod. So which she definitely looks like a Barbie mga kasembreros. Tapos ay yun, naka-dugay book. Pero ito alam ko edited siya konti no, using AI tool mga kasembreros or AI app. Pero of course no, konting enhancement lang naman kasi maganda naman na si Ma'am Catherine mga kasembreros. Konting enhancement lang kasi dito Tisay naman si Tisay mga kasembreros. Tisay naman si Tisay mga kasembreros. So yun. Alright, so yun last sa ating Catherine. Yan. So mamaya pala. So nakalimutan ko yung pasabog mamaya, no? GMA Artist Center na may Sparkle mga kasembreros ay magkakaroon sila ng concert mamaya mga kasembreros. Tapos nga no, Sparkle 30 ang kanilang title. In celebration sa kanilang
30th anniversary mga kasambreros ng GMA Artists Center. So marami rin ang pupunta doon, no? Kasama of course naman Barbie, sina Kelvin Miranda, sina Faith De Silva, at marami pang iba, sina Guardian, Angel Guardian mga kasambreros. So basta marami mga kasambreros, no? So aabangan din natin ito, yung kanilang ganap mamaya mga kasambreros, no? Sa Sparkle 30. So yun ang so munti ko na makalimutan yung pasabog. Yung pasabog mamaya ni Sir Alden at saka ng GMA Sparkle Artist Center mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 15, 2025. Saturday na po mga kasambreros, no? I hope that you're enjoying your weekend so far. Alam kong marami malalabahin at saka madaming asikasuhin mga kasambreros, no? Lalong-lalo na kapag Sabado. So para bukas ay makapag-pahinga-pahinga rin ng konti mga kasambreros. So sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito ha. Ang title po natin ay Iisang Pamilya. Ephesians chapter 4 verses 4 to 6. There is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. One Lord, isang Diyos, one faith, isang pananampalataya, one baptism, isang binyag, no? One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So, iisang pamilya, no? Isang body, isang katawan mga kasambreros. So, specifically, ito po ay referring, no, or tumutukoy mga kasambreros sa mga anak ng Diyos, yung tinawag ng Diyos at nag-respond sa tawag mga kasambreros ng Panginoon. Chosen, no, mga pinili ng Panginoon mga kasambreros sa buong mundo. So, lahat ng pananampalataya ni Kristo, itinuturing pong iisang pamilya because we have one Spirit, no? Spirit ng Panginoon, one Lord, one God the Father mga kasambreros. So, one Jesus Christ, one God the Father mga kasambreros. So, kung iisipin natin, ito po ay isang malaking kingdom, isang gigantic, no? Isang grandeur family, spiritual family mga kasambreros. So, kunwari ako, isang mananampalataya. So, kung may mananampalataya din sa kabilang barangay or sa ibang bansa. So, one body yun mga kasambreros, no? One big giant family mga kasambreros na ang tatay, ang Diyos, ang Espiritu ay ang Diyos Ama mga kasambreros at si Jesus Christ. So, sila yung three fathers, three posts mga kasambreros, haligi, no? Pillars no mga kasambreros ng pamilyang ito. So kung sa tahanan ay may nanay, may tatay, sa grandeur at magnificent family na ito, na iisang pamilya, ay yung kanyang church, no? Yung kanyang simbahan mga kasambreros, ay si God the Father, Jesus Christ and the Holy Spirit, sila po yung pillars. Sila yung dahilan kung bakit nakaka-operate, no? At saka gumagana, nag-work amazingly, nag-work magnificently, nag-work grandiosely, and nag-work wonderfully mga kasambreros. So nag-work wondrously mga kasambreros ang kanyang mga anak, no, dito sa mundo. So ang verse nito, so maliban pa yun ha, doon sa mga pamilya mga kasambreros sa heaven, kasi yun ang pinaka perfect at pinaka sukdulan na family sa lahat-lahat ng family mga kasambreros, yung sa heaven. So ang verse na ito na makikita natin sa Ephesians chapter 4 verses 4 to 6, nag-emphasize ng concept ng unity, ng pagkakaisa mga kasambreros within the body of Christ. So members of the Christian faith are called to operate as one cohesive unit, recognizing and embracing the essential elements that bind them together. So yun, no, cohesiveness, parang isang unit, di ba? Dito may battalion, isang battalion o infantry division. So parang ganun ba sa mga kasundaluhan natin mga kasambreros at peacemaking body. So ang verse na ito nag-highlight or nag-underscore ng kahalagahan ng solidarity, na pagkakaisa at pagkakabuklod and the harmony mga kasambreros among believers by highlighting key aspects as one, such as one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God. So iisa lahat mga kasusungkaya. Ang title natin ay Iisang Pamilya. So one body, yung ating pamilya, no, isa yun sa example din po ng mga mananampalataya ni Kristo
sa buong mundo mga kasembreros. So ang phrase dito na one body, isang katawan, nagre-remind sa atin na we are all interconnected, magkaka-connected tayo sa bawat isa mga kasembreros, and that we play a vital role within the collective body of Christ. It challenges us to consider how our actions impact others and to strive for collaboration and mutual support. The mention of one spirit, kay isang espiritu mga kasembreros, underscores the presence of the Holy Spirit. So, useless ang lahat kapag wala po yung Holy Spirit mga kasembreros ng Panginoon, kasi ito yung magbabande, para siyang glue, para siyang rugby, para siyang mighty band mga kasembreros, na siya yung magdidikit na magko-connect mga kasembreros. Kaya sasabi ko sa inyo minsan na kapag ako po ay nag-join sa mga TikTok live, no, sa mga Christians din, nag-share ng gospel, so kahit na Espanyol man yan, kahit na Amerikano man yan, kahit taga London man yan, kahit na mga Bisaya man yan, sa ibang bansa, sa ibang part ng bansa, kasi ako taga Davao for example, may mga taga Surigao, may mga taga Cebu na mga Christians din, tapos nagti-TikTok live sila, maaaring mga taga Laguna, Parañaque, Pasay, Baclaran, and so on. So kahit sa ang dako ng Pilipinas at mundo, kapag pinag-uusapan na ang salita ng Panginoon, there is that bond, no? Meron siyang one commonality, one common denominator mga kasembreros, and that is the Holy Spirit of God. His word, no, yung kanyang salita na nagko-connect mga kasembreros sa bawat isa. So, yun po siya mga kasembreros, no? Kung kaya iisang pamilya mga kasembreros. So, ang ganda, no? Actually, napaka-amazing. Gusto ko rin ma-experience yung mga kasembreros, no? Yung amazing experience. Ang karanasan ba, yung feeling ng nabubuhay tayo with purpose. Na kunwari may nag-share lang na ganito na Christian sa ano. So, parang ikaw, nagiging kabilang ka sa isang pamilya na spiritual family mga kasembreros, hindi man biological family, hindi mo man sila kapamilya by blood, but by the unity of the Spirit mga kasembreros as Christians, no, bilang mga manampalataya at pinili ng Panginoon. Nafe-feel mo yung belongingness, yung spirit of the family of Christ mga kasembreros, kasi nga you have one word, no, isang Biblia ang ginagamit. So one love, no, one spirit, one baptism, one God mga kasembreros, and God the Father sa ating lahat mga kasembreros. Reflecting on these elements can prompt us to evaluate our relationships with fellow believers and how we can contribute to fostering a spirit of unity and togetherness within the body of Christ. So, kapag na-recognize natin yung ganito, ito yung kahalagahan ng mga kasus. Kapag na-recognize natin na pinili ako ng Panginoon, we are one body, isang pamilya namin. So, nagpa-function kayo individually sa inyong sariling field, no? Sa inyong sariling lugar, sa inyong sariling mga zone, mga kasus, or tahanan, for example, kung saang place ka nagsistay. So, as long as may internet connections din, no? Naging way din ng internet mga kasembreros para magkaroon ng internet or interconnectedness mga kasembreros ang bawat believer ng Panginoon. So, this verse ultimately serves as a powerful reminder of the shared beliefs and values that bind us as Christians and encourages us to cultivate a sense of community and solidarity within the faith. So, napakaganda mga kasembreros. So, si Apostle Paul dito ay ina-address niya talaga ito, specifically, no, ito sa mga taga-Ephesus church sa Ephesus mga kasembreros. Pero para sa atin dito ay applicable na rin ito mga kasembreros na sinabi pa nga dito ni Apostol Pablo ay just as you were called to one hope, isang pag-asa, when you were called, pointing to the common hope believers share in the promise of eternal life and salvation through Jesus Christ. So walang ibang magliligtas sa atin kundi ang Panginoong Hesus mga kasembreros. So lastly, Paul declares one God and Father of all, who is over all and through all and in all. So napakaganda, no? Lahat as in sa lahat mga kasembreros. So kung meron tayong kilala sa lahat, so si God the Father, si Jesus Christ mga kasembreros ay yung tagapagbuklod natin, yung Holy Spirit ng Panginoon, highlighting the sovereignty and omnipresence of God the Father. So omnipresence, no, yung kanyang present siya kahit saan mga kasembreros. This statement echoes the foundational truth of monotheism found in Deuteronomy 6:4, emphasizing the oneness of God and the intimate relationship believers have with Him as their Father. So, parang ano lang yan,
parang sa isang pamilya, merong isang nanay, merong isang tatay. Yung magkakapatid may kanya-kanyang mga ugali, di ba? Pero dapat, kung mabubuti ang mga magulang, dapat i-possess din yun ng kanyang mga anak. Kung nagmamahalan na magulang, dapat yung mga anak din na nagmamahalan. No? Kung masigasig, masipag, diligent sila, kung sila ay matiisin, kung sila, so gagayahin mga kasembreros. So same goes with God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So dahil sila ay united, dahil sila ay puno ng pag-ibig, punong-puno ng kapayapaan, may unity sila, so dapat din ay gayahin natin mga sis as one family of God mga kasembreros sa buong mundo. One way to maintain unity despite diversity is by realizing that we are all part of one body, which is the church, no? We should see ourselves as interconnected and interdependent members of the larger community. Just as a body has many parts that serve different functions, but work together for the overall well-being of the body. So parang yung ating katawan, no? I think simplest yet most understandable example mga kasembreros. Madali siya maunawaan kasi ang tao, di ba, may bibig, may mata, may ilong, may kamay, no? May paa, no? May mata, no? And so on mga kasembreros. So iba-iba man ang parte, pero we have one body, which is yung ating katawan mismo mga kasembreros. So ganun po ang ating Panginoon din mga kasembreros, no? And as family of believers of Christ mga kasembreros. So ganda, no? Kung kaya sa ating pamilya, unahan natin sa ating pamilya, dapat tayo ay may unity. Ang ating pillars, yung ating foundation, dapat ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, so that ang pag-ibig ang maghari sa loob ng tahanan. Hindi po hidwaan, hindi inggit, hindi kayabangan, at hindi po away mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nawa po'y pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, unity as one family of God and the Holy Spirit and Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.